At yun ang mga bayan, pag-usapan nga po natin. Ito pong isa na naman pong segment, dyan po sa may saganang mamamayan na kung saan, dyan po si Kuya Nelson, at si Sir Jen, maging si Kuya Benny. Mga kabayan, panoorin na po natin ang kabuuan ng video ito. Ating mga kababayan ba ay umaasa pa nga, Huwag na yung naniniwala. Ayun. Umaasa na lang. Umaasa na lang, ano? Oo, huwag na yung maniwala. Umaasa pa nga na bago matapos ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos, ay may sakatuparan. Ito hong 20 pesos na bigas. Yan. Tama-tama, tinatawagan sa Ate Eden. Kausap pa rin ni Yusek Ler. Nagkukwentuhan pa rin sila, nagkakapi. Baka ninenervous na naman si Yusek Ler sa mga tanong niya. Yung reporter po na si Madam Eden, mga kabayan yan. Si Madam Eden reporter po yan ng Net25 Siya po yung laging madalas na sinusukitan ni Yusek Ler dyan sa may press conference ng PCO. Ano po sabi ni dating Secretary Benny, Kuya Benny? Ito daw pong si Yusek Ler, lagi daw pong ninenervyos. Kapag nagtatanong, itong si Madam Eden, mga kabayan. Sa tingin nyo po ba, mga kabayan, kayo, kapag napapanood nyo po ba yung mga press con, ng PCO, pansinin po ninyo kung paano po yung sumagot, paano sumagot itong si Yusek Ler. At kung paano po yung tingin niya dito kay Madam Eden, mga kabayan. Minsan kasi, mga kabayan, mapapansin mo na lang talaga Hindi na naman po siguro tayo nakakapansin. Maging si Yusek Benny, napansin po niya Para bang pag itong si Ma'am Eden, yung nagtatanong kay Yusek Claire, para bang ninenervyos, mga kabayan, no? Sige, tuloy po natin. Kasi pagkatapos ng press con talaga niyaya, Den, kape muna tayo. Kunyari lang. Kasi pagkatapos ng press con talaga niyaya, Den, kape muna tayo. Kunyari lang ata yung Hindi, pero alam mo, maganda yun Yung mga pagtatanong niya kay Yusek Ler. Kapag yun ay nasagot naman ni Yusek Ler, abay talagang wala nang pwedeng ipalit sa kanya bilang spokesperson. Dahil napakagagaling din ang tanong ng ating kapatid na Eden. Hindi, ako naman nagtataka, bakit tayo nabibigla sa mga ganong tanong, Well, hindi ba sa Amerika nakikipag-away nga yung reporter sa presidente ng Amerika babato pa nga sapatos. Di ba? Hindi lang sila nasanay na ang reporter sa Pilipinas may mga ganong tagpo Pero sa ibang bansa po, pangkaraniwan po yun Saka pwede ba naman sabihin na kasi po, Sir Jen, iba po magtanong si Ma'am Eden Yung tanungan po ni Ma'am Eden pang matalino Kaya siguro po ninenervyos po si Yusek Ler. Kasi yung mga tanong po na ibang reporter given na Di ba? Given na po. Di mo na kailangan mag-isip. Alam na yung sagot Pero pag si Madam Eden po nagtanong, di mo nakakasagot talaga Talagang kung ang sagot na lang puro fake news. Dahil po sa fake news, mahirap po yan. Tuloy mo, Sir Nelson, ay Sir Jen. Sagutin. Oo. Di ba? Di mo naman kailangan kuhayin. Naalala ko nung unang araw ni Yusek Ler, di ba? Yun ang naging advice mo Meron tayong paraan na ang mensahe ay pwede mong iparating sa taong bayan na hindi ka nagagalit. Englishin ko. Oo, sige. There are lots of ways to skin a cat. Yan. Ayan. Ito na. Kuya Benny. Oo. Kasi ito yung magiging laman ng ating Vox Populi ngayon. Yung magandang balitang yan. Yan. Ako again, liwanagin natin Ako po bilang isang mamamayang Pilipino, bilang isang anak ng magsasaka, ay umaasa na matutupad talaga itong 20 pesos na kilo ng bigas. Alamin natin ang report. Then, matutupad ba yung aming inaasahan? Naku, sa wakas nga Kuya Jen, dahil magtatatlong taon na sa pwesto itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., alalahanin natin, panahon pa ng eleksyon ng banggitin niya na ibababa niya sa 20 pesos yung kilo ng bigas. Ngayon,
ay makakabili na ang publiko ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Yan ay matapos ngang i-anunsyo ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasunod ng sinagawang closed-door meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at yung 12 Visayas governors sa Cebu Provincial Capital kanina lamang ito. Actually, binigyan kami ng information ng Maro na si Pangulong Marcos mismo sana ang mag-aanunsyo nitong pagbaba ng bigas sa 20 pesos. Pero mukhang nagkaroon ng pagbabago kaya naman itong si Agriculture Secretary Laurel ang siyang nag-anunsyo na lamang. Sinabi ng kalihim na sisimulan yung pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas Region bilang pilot region yung kanilang pagbebentahan ng bigas. Mga kabayan, 20 pesos na daw po yung bigas, ha? Good news po yun, ha? Yung po yung good news, 20 pesos na po yung bigas per kilo. Ang bad news po, sa Visayas lang po. Para makabili ka ng 20 pesos sa bigas, kung gusto mong 20, biyahe ka. Nag-aeroplano ka mo, kaya pwede ka naman magbargo eh. Para makabili ka ng 20 pesos na bigas, di ba? Ginawa na ng 20 pesos sa bigas, aangal pa ba tayo? Kaso sa Visayas, kaya lang mga kabayan. Ma'am Eden, tuloy. Ni Laurel na sa ngayon ay ilulunsad nila ito sa nasabing rehiyon dahil nga mas marami yung mga nangangailangan nating mga kababayan doon sa bahagi ng Visayas. Magugunita nga natin na ang 20 pesos na bigas ay matagal nang inaasam-asam ng ating mga kababayan. Pero para dun sa ilang netizen na nakausap natin kanina, Kuya Jen, Kuya Benny, Kuya Nelson, mas mabuti raw na sa buong bansa ipatupad itong 20 pesos kada kilo ng bigas upang mas maraming mahihirap na Pilipino yung makinabang. Pero sabi naman ng kalihim, yun nga, mas marami yung nangangailangan pa dun sa Visayas Region. Pero huwag mag-alala dahil ito ay ipapatupad na rin naman sa iba pang mga lugar o sa buong Pilipinas kapag ito ay napag-aralan na mabuti pa yung paano yung re-release nito, pagbebenta. Nilinaw din ng kalihim na merong na 2 template actually na inihanda sila. Yung pwede kang bumili ng 5 kilong bigas bawat pamilya kada linggo. Meron ding 10 kilong bigas. Pero mukhang ang mas napag-desisyonan yung 10 kilong bigas. Ang katubas daw niyan ay 40 kilos per month yung maaaring mabili ng bawat pamilyang Pilipino. At ito ay sa halip na hanggang December lamang ay palalawigin pa ito hanggang February ng susunod na taon. Pero nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos sa DA na kung maaari ay ituloy-tuloy ito hanggang sa 2028. Itong pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Kuya Jen, Kuya Benny, back to you. So, isang bagay lang din bago ka magpaalam, may pag-asa na maipatupad sa buong bansa ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Iyan ay kanilang titingnan, Kuya Jen? Kasi naman parang ang lalabas nun, mukhang hindi rin naman masusunod na matutupad ng Pangulo yung pangako niyang 20 pesos kung dyan lamang sa bahagi ng Visayas ibebenta ito. Ngayon pa nga lang may mga nagre-react ng mga kababayan natin na Parang galit na galit si Madam Eden. Sa Visayas lang papatupad yung 20 pesos na bigas, totoo naman, kung nakako kang 20 pesos dapat sa buong Pilipinas. Hindi dyan sa Visayas lang. Hindi ba? Ang siste nun, mag-aeroplano pa kami para bumili ng bigas na 20 pesos. ang lumilitaw ay kampanya, panahon kasi ng kampanya, kaya yan ay mukhang magbebenta ng 20 pesos na bigas. So para patunayan ng Pangulo yung kanyang pagtupad sa kanyang pangako, dapat sa buong Pilipinas ay maging available itong 20 pesos
na kada kilo ng bigas, Kuya Jen. So yung Visayas, meron na. Gaano karami yung ibinebenta ngayon batay sa pahayag ni Secretary Laurel? Kuya Jen, sisimulan pa lamang yung okay. gagawing pagbebenta, pero hindi pa talaga nagbebenta ngayong araw to kasi kanina lamang nag-meeting at inaasahan na meron pang mga pupuliduhing mga parang rules o kaya regulasyon para ito'y maibenta nga at kakatulungin itong mga local government units ng Visayas region. Ayan. Okay. Kuya Benny, ako sa'yo. Well, talagang dito makikita naman natin na ginagawa ng paraan ng ating pamahalaan kung paano mabababa yung presyo ng bigas. Ayan. Pero dito, malabo pa Hindi malaman kung ano yung guidelines when it comes to the disposal. Kung ilang kilo ba, isang tao? Ilang tao ba ang pwede makinabang? Baka naman iisandaang tao, iisandaang pamilya lang yung makikinabang yan. Abay, hindi po mararamdaman ng sambayanan yan o ng Visayas mismo. Yeah. Di ba? Anyway, Den, salamat ha. Thank you. Ayan ang report ni Den. Pero at least, Kuya Benny again, ang atin kasing inaasahan, may pag-asa pa hanggang matapos ang termino ng Pangulo. May pag-asa naman. May pag-asa. Oo. Alam mo naman, very optimistic ang ating mga kababayan. At maging tayo sa palatunto, ayaw natin mawalan ng pag-asa. Huwag tayong magbigay lang ng false hope. Kasi gaya niyan, yung 20, if you will ask me, medyo may doubt tayo dahil bakit? Pwedeng samantalahin din yan ng mga black market na bibili ng 20, bebenta na mas mahal sa labas, mag-iipon ng 100 tao, papipilahin. Yung mga bagay na yan, di ba? Ang tawag sa akin sa reporter, dinodrawing. Siguro, sana naman hindi. Sana naman hindi. Dahil lang, kailangan talaga natin yung honest to goodness na inaasahan ng mamayan na giginhawa sila kahit papaano. Kasi sa paglaganap ng social media ngayon, Kuya Benny, kapag ka nag-drawing ka ng isang bagay, magkakabuking yan. Imposibleng hindi mabubuking. Oo nga. Napakagagaling ng Pilipino sa ganyan. Nakita mo yung isang senatoriable na naghagis ng yung lambat sa may Pampanga? Oo. Na nung hinila niya, punong-puno ng isda. Oo. Pero may naglabas din ng totoong video. Totoong video. Mali yung paghagis ng lambat. Mali pala yung pagkakahagis ng lambat. Oo. Di ba? Dati naalala ko rin ang dating Mayor Erap pala, di ba? Yun, sa Manila Bay yun, nag-drawing din. Nag-drawing. Nagka-bookingan pa na, kakahiyan tuloy na nangyari. Pero hindi niya na pwedeng gawin uli yun. Yun na nga. Dahil may dolomite na yun. Yun na nga. Pero ang point lang natin dito, kapag ka nag-drawing yung kayo na isang bagay, madali nang mabisto ngayon. Mabilis mabisto ngayon. Wala kang kawala. Diba? At speaking of 20 pesos na bigas, ito Kuya Benny, gusto kong patunayan, sayang, na ito naging guest natin dito nung nakaraan, hindi ko lang, alam mo bang sa oras na ito private individual po ito hindi po ito programa Politiko ng gobyerno. Ito po ay private individual sa pangunguna po ni Kuya Yuan. Ito tamang-tama, sabi niya, happening now, 20 pesos per kilo of premium rice program 4 hours ago. Alam mo kung saan, Kuya Benny? Bantayan, Cebu. Sa mga taga-ron daw po sa Bantayan, isinasagawa daw po ngayon ng 20 pesos per kilo premium rice program nung kanila pong kumpanya, Yunlad Marketing Cooperative. Ayun, minsan naging guest natin sa palatuntunan nito. Ang kanyang challenge, meron kasi silang programa, sana daw i-adapt ng gobyerno. Well, kung gugustuhin, itong kanila, sila mismo ang nagmamanage ng sakahan, Kuya Benny. Mula doon sa input, sa binhi, sa pag-aalaga, hanggang sa pag-ani. Huwag na natin pag-usapan yan. Umpisahan na natin sa tubig. Well, tama ka. Sa tubig lang. Ayan, irigasyon. Mapasaganan nyo lang ang tubig ng ating bansa, malaki ang magiging epekto niyan sa presyo ng bigas. Yan. Mapatubigan lang na maayos lahat. Dahil kapag maayos ang patubig, maganda ang ani. Anyway, isangkot natin, Kuya Benny. Ako maasa sana ang... So, ayun ang mga bayan, Sa tingin nyo ba, magagawa yung 20 pesos sa bigas na yan? Sa tingin nyo lang po, kayo po tinatanong ko, mga bayan, kasi naginip po ako Yung pinangako yan ni Bongbong para lang manalo sa sa eleksyon Panaginip ko po yun, Napaniginipan ko po yun, mga bayan. Hanggang sa muli, mga bayan, Pagkita-kita pa tayo sa mga iba pang video,
Paalam.